Good morning. It's March 1 officially at oras natin ay 6:14 in the morning. March 1 dito sa Amerika, March 1 din dyan sa Pilipinas. Pantay ang ating araw at panahon, ngunit ang oras ay magkaiba. So feeling ko dito sa Amerika ay naghahabol ako ng oras para mag-meet up dyan. Magtatagpo ulit tayo pag ako'y nakauwi na, no? Sobrang pagod kagabi, kahapon, ang dami nating pinuntahan and naglaba lang tayo para kung sakali man diretso na ako ng Pilipinas, wala na akong maruming damit, malinis na rin ulit damit ko. And gusto ko lang magpahayag ng aking saloobin patungkol sa digmaan na nagaganap sa mundo, sa Iran, na ginawa ng Amerika, no? It is all about greed. It is about the resources, no? Kung bakit nag-aaway-away. At yun ang nakakalungkot. America seems great, pero nakita ko na kulang ang resources. Although may natural na phenomenon, yun yung tinatawag na wildfire. Pinaliwanag sa akin kahapon ni Paloma na ang kabundukan ay tuyo at may mga puno na nasusunog ng kusa at walang nakatira sa kabundukan. Pero kung sakali lang na ang mga bundok ay may nakatirang katutubo tulad ng sa atin, sila yung mga ngalaga ng kalikasan. Isa pa, gusto ko rin ibahagi yung sitwasyon ng tatay ko sa Surigao del Norte. He is out of the hospital, pero araw-araw he need oxygen tank na almost 1,000 plus din ang halaga, aside from the medications na iniinom niya na napakahirap. So buong magdamag kagabi, simula ng pagpikit ng mata ko, pagising-gising din ako kasi parang nananaginip ako, mayroong pangitain na hindi ko maabutan ng tatay ko ng buhay pag uwi ko. And then the whole night I assessed my dream na parang the end na, tapos na, wala na ang tatay ko. So parang isang mensahe siya na hindi na kaya ng tatay ko, although in reality buhay pa ang tatay ko. Hirap na siyang huminga, hirap siyang makakain tuyo ng mga lalamunan niya, at yung loob niya ay sugat-sugat na rin, at bukod doon ay may sama pa ng loob. I hope talagang nandun na ako, I could share my love to him, pero may commitment kasi ako may commitment ako, may pangako ako na tutuparin dito sa Amerika, na as much as possible I want to be professional. I don't want to show my emotions to them, yung personal problem. So I just stay focused on the work that I have in reaching out to fellow Filipinos here in America. Ilang araw na lang kainihiling ko sa Panginoon na sana yung ilang araw na to bigyan pa ng kaginhawaan ng tatay ko, maabutan pa niya akong pagbalik. Pero yun nga, no? Parang on my part, iniisip ko, uwi pa ba ako? Dahil kasi baka pag uwi ko wala na ang tatay ko, at pag nakita niya ako doon siya mawala, baka mas maigi na hindi ako umuwi para humaba pa ang buhay niya. But then, hindi ganun ang buhay, hindi ganun ang batas ng kamatayan. If God give him life just to see me, I thank God for that. And I ask God na sana, kasi 6 years pa lang ang buhay na naidagdag sa tatay ko, and not 20 years. Pero I ask God na sana humaba pang buhay ng tatay ko. I could serve him more, kasi hindi siya naging masaya sa amin nung nawala ang nanay ko. Hindi naging masaya ang tatay ko kasama kami, kaya naghanap siya ng iba. Pero hindi pala siya liligaya sa piling ng iba, kundi sa amin. Sorry naman tay, pero I'll go back. Aalagaan ko kayo tay. So buong araw tapusin natin ang ating paglalakbay. Last stop na natin papuntang Nevada, Las Vegas, sa Philippine Chambers of Commerce doon. At hilutin natin ang mga Pilipino, mga kababayan natin Pilipino doon. So umaga pa lang, nagkakape pa lang ako, tulog pa sila, malamig ang panahon. Go lang, no? Go lang tayo ng go. So ito na ang sasakyan namin. Lahat ng mga maleta namin ay nandyan na.
At ready na talaga. Pero nagluluto pa si Ben eh. So, the driver's seat, passenger seat, and this is my miss seat. Miss Tina, naghahanda na siya. At ang flower, ito yung mamimiss ko dito. At sa totoo, comfortable ako dito sa lugar nila Ben at ni Sherlyn. Dahil siyempre, ito yung unang bahay na pinuntahan natin. So parang ito yung bahay na iniisip kong akin. Then, na-welcome ako compared to all other places. Maganda rin naman. But it's nice to go back here now and then. So, yun lang mga kalahi. Bye-bye to this place. This will be my last day in this place. So, ilang oras na lang. At aalis na rin kami. Yan, oras natin ay 8:31 ng umaga at nasa loob na tayo ng van. Patungo tayo sa ating last mission sa Las Vegas, Nevada. So see you around. Yan, oras natin ay hindi ko na alam. Teka lang, oras natin ay alas 10 ng umaga at nandito tayo sa Eddie's World. Actually, parang borderline siya ng California to Nevada. Pero 2 hours drive papapuntang Nevada, no? At kami ay mag-yosi at mag-toilet. Sa totoo lang nahihiya ako. So, wala na masyadong puno at disyerto na ito. Natigang na lupa dito. But then, still, ang hangin, malamig-lamig at hindi gaano kainit. Pero, punta muna tayo sa loob. Iihi muna ako. So, tapos na tayo mag-CR. Pasok na lang tayo dito sa Eddie's World. Natin kung anong meron dito. So, sabi nila, madami daw mabibili dito na ayan na siya. But I don't know where are they. So, sila, ang Eddie's World, mga snacks bar, what? So, later. Oh, real scorpion. See? May real scorpion. I might take that, but I'll just look around first. So, ayun. May mga candies. Joke breaker. Alam mo, ako lang naman. I think I'm going to get this one. Let me just check for others. So, tingin muna tayo ng iba. Na ano ba talaga bibili natin? Diba, mga snacks, mga candies and everything. I think this is all. Makikita natin ang mga iba't ibang mga candies, mga stuffed toys. What do you want? Get whatever. I will get something but I'm deciding still. Hindi tayo makapag-decide. So, bahala na yung mga kalay. Tingin lang natin to. So, bye-bye muna. Wait. Ayan, nakabalik na tayo sa We got a free gram with our weed. sorry ba? Nakabalik na tayo sa van natin at pumasok tayo sa Eddie's World at ang daming choices at yun ang napansin ko dito sa Amerika, ang daming pagpipilian. Ito yata ang tinatawag na kalayaan o yung freedom, no? It was like sitting Pero somewhere and then nakakalito minsan, ang hirap mag-decide kung anong pipiliin mo, but then kung anong pinili mo, yun na yun, no? You have to take it all and appreciate it. 11:06 at nasa Glendale siya. Dito na tayo ang pagitan ng California at Nevada. Na 11:49 ng umaga at nandito na tayo. Malapit na rin tayo sa Las Vegas. Ewan ko at kami nagpapagas. So this is no more hindi na siya tagdan, hindi na siya California, pero nandito tayo sa Nevada. Konting drive pa, papunta na tayo ng Las Vegas. Oh my God, talagang lakatsero, no? We have to go places para lang maihatid natin ang hirap sa mundo. So see you around. So ayan mga kalay, nandito kami, tataya kami ng sweepstake o powerball. Tignan natin. Ang daming pila. So nakapila kami para mag Powerball. Ayun na, nandito na tayo sa Las Vegas. At meron pala kaming presentation ng alas 2. Pero alauna pa lang, andito na tayo.
So better early than late. So ang car park ay walang katao-tao, kami lang. I don't know kung nasaan kami, pero Las Vegas na daw to. So see you around. Mamaya papasok kami sa building. So oras natin ay 1:35 in the afternoon. Nagsaset up tayo ng ating mga presentation, pero alas 10 pa naman, wala pang mga tao. So relax muna tayo dito sa Philippine Chambers of Commerce sa Southern Nevada, Las Vegas. So ayan, tapos na ang ating treatment session at 7:08 in the evening, and we are in the van, and the driver is Paloma, and we're heading to somewhere in Las Vegas. Jump out your car in the middle of the street. Open up the trunk. Black Tim. Let go, baby, keep on doing what you do. Let go, baby, keep on doing what you do. Holy moly, look at her. She got the boots with the fur. Let go. So ayan, nakababa na kami sa sasakyan, and I am here in whatever it is. So sunod lang ako sa kanila. At ito yung mga tao sa LA. Medyo busy lang ang mga tao dito. But then we are going to enjoy the casino. I think nakikita ko na yung casino. So pumapasok na sila, susunod ako sa kanila. Oh my God, parang akala ko gabi na, pero look at this place. Oh my God. Oh my God. Oh my God. I get confused with the area. Akala ko, kung nakita nyo sa labas kanina, madilim. Pero pumasok ako dito, parang daytime lang. Masyadong, hi. See? Oh my. This is amazing. Well, focus ako sa lupa, sa kung saan man. Oh my God. Maliligaw ako dito. So, stop ko na muna to. Sarili ko muna yung experience. But then, maganda siya mga kalay. Maganda. Grabe na ito. Talagang grabe na ang experience nito. Kita nyo yung Chip and Dale. Ewan ko anong kalokohan to. But then, of course, nandito na tayo. Bakit pa tayo mag-inarte? So, here we go. Oh my. Oh my. This is my first time. Unang pagkakataon. Maging sa Pilipinas, hindi ko to ginawa. So, ayan ang mga tao. Ayan sila. Nakikita nyo naman sila, di ba? So, I have to enjoy. So, ayun. Tapos na ang palabas sa Chip and Dale. And it was a male stripping show or striptease show ng mga, yun nga, Chip and Dale. Pero hindi naman siya bastos. At nakita ko, they are choosing female viewers, audience, and they are polite na safe space. Meron silang safe spot na hinahawakan. Pero sila nagpapahawak. Pero hindi sila nagpapahawak ng kanilang ari. Yun nga, kissing lang talaga siya. So ngayon naglalakad tayo sa Las Vegas. Hindi ko alam kung nasa na ako. I think pauwi na tayo. Dahil bukas, 8 o'clock ng umaga hanggang hapon ang ating client. Then kinabukasan, balik na tayo ng Pilipinas. Oras natin ay 11:19 in the evening. At nandito ako sa California. Actually Las Vegas, pero California ang hotel na kung saan ang daming casino. Hindi talaga ako marunong mag-casino. So I better sit down here and wait for kung matapos na sila maglaro. So yun na, pagod na tayo, gusto ko na matulog ng 8 o'clock ng umaga or 9 o'clock ang aking client. Back to back siya, 8 to 9, 9 to 10 and 10 to 11. So I will have 2 clients, then doon tayo matutulog daw. Ewan ko, I have to end this for a while para tingnan ko kung ba talagang topic natin ngayon. Feel na mga kalay, day 32 na natin sa aking 100 day countdown para sa aking 48th birthday. At nandito pa rin tayo sa may casino ng California Hotel, Las Vegas. At ang topic is forgiveness to ourselves. Bakit ba natin kailangan patawarin ng ating sarili?
Usually, sinisisi natin ang ating mga sarili sa mga bagay na nagawa natin in the past na hanggang ngayon ay hindi tayo makapag-move on. Dahil sa ganung behavior natin na dinatamdam natin maigi ang ating kasalanan ay hindi tayo nakakausap para sa magandang kinabukasan. At kadalasan ay nagkakaroon din tayo ng masakit, yung mabigat ang damdamin, mabigat ang sama ng loob sa sarili natin, which is pinapahirapan natin ang ating sarili. Siguro kailangan natin palayain ang ating sarili mula sa mga bagay na ito para matamo natin ang magandang bukas. So nandito nga mga kalay, nandito pa rin tayo sa casino na hindi ko alam po anong oras tayo makakauwi. And I think, itong bagay nito ay hindi ko gusto, but then I'm into it. So kailangan kong panindigan at pangatawanan. So tiisin ko na lang at matatapos din ang araw na to. Uuwi din tayo. Yun lang, I have to remind them na meron tayong responsibility bukas. Sana lang, focus tayo. Merong time na mag-enjoy. But, gusto ko sana maunawaan ng lahat na sana na pag ako lumalabas ng bansa, I'm not into pleasure, I'm into work. Merong ibang panahon para magsaya. Yun nga lang, challenge sa akin na kailangan magkaroon ng balance. I think this is the balance na kailangan kong maipakita sa kanila na kahit paano nakikisama pa rin tayo. Pero mga kalaya, kung hindi niya talaga gusto, huwag nang sumama. Pero kung gusto niya naman, huwag na mag-inarte. So yun lang. Hanggang sa susunod ulit. Paalam.